kababayan, ako po'y nananawagan sa inyong mga mabuting puso na magtulong-tulong po tayong lahat para sa ICC. Isang piso po para po sa kanila para Ay, mali. Ulit. Mali pala ako, Day. Mga kababayan, ako po'y nananawagan sa inyong mga mabuting puso na magtulong-tulong po tayong lahat para sa ICC. Ngayon po ang ating panahon na tulungan natin sila dahil nga na-frozen po ang kanilang mga accounts. Hindi po sila maka-access sa kanilang mga pera. Kaya ngayon po, magtulong-tulong tayo 1 peso para ipamukha sa kanila na talunan sila. Attorney Cristina Conte, isang malinaw na tanong lang. Noon, malinaw ang paninindigan ninyo. Buong tapang ninyong sinuportahan ang proseso ng ICC at ang mga hakbang laban kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ngayon na ang ICC na mismo ang nasa ilalim ng pressure at pagsusuri, eto ang panahon sinusubok ang prinsipyo. Kung buo ang paniniwala noon, panindigan din ngayon. Kung ipagtanggol ang institusyon dati, ipagtanggol din kapag ito ay kinikwestiyon. Walang galit, walang insulto. Paalala lang na ang tunay na paninindigan ay hindi nagbabago depende sa sitwasyon. Ang prinsipyo, hindi pang press release. Kapag mahirap na, biglang tahimik. Ay, gets na namin. Bye! Kung tahimik ngayon, baka hindi prinsipyo ang pinanghawakan noon. Bye! Laila de Lima, isang tanong lang, friend. Nung dinala si Tatay Digong sa ICC, grabe, kitang-kita kung gaano kakasaya. Ngayon, mukhang ang ICC mismo ang may pinagdadaanan, may pressure, may issue, may scrutiny. So ito na yung moment mo, friend! Kung masaya ka noon, tulungan mo sila ngayon, friend. Kung todo suporta ka dati, ipakita mo ulit. Consistency lang, friend. Ganun dapat, diba? Go, Laila! Go, Laila! Support mo na ICC, friend! Sala kayo! Go na! Support! Support! Hindi na po ako magtataka mga kababayan kung ang susunod po natin mababalitaan patungkol sa kaso ni Duterte sa ICC ay na-confirm ang kanyang mga kaso at eventually ma-convict ito. Dahil ang mga pinagagawa po talaga ng mga DDS na ito kapag hindi paninira, pang-intriga, pambabastos, paggawa ng fake news at pangungutya po sa mga ICC judges. Ito po, ayan, yung ginagawa nila, pang-iintriga po, ginagawa nila ng intriga, yung balita na, actually hindi ko nga po sure kung totoo yun, pero may balita daw po na pinris daw yung mga bank account ng mga judges ng ICC. Ano namang kinalaman ng kaso ni Duterte doon? Kapag ba natuwa kayo dahil na-freeze yung mga bank account ng mga judges na iyon or kung na-freeze yung mga bank account ng mga judges na iyon, sa palagay nyo ba maa-absuelto si Duterte at makakalaya na si Duterte? Diba hindi naman? So ganyan na lang lagi ang ginagawa nyo, pangungutya, pang-iintriga at pang-iinsulto sa mga ICC judges. Hindi na kayo nadala. Sumulat sa simula, kayo yung reason kung bakit nakakulong si Duterte at kayo din yung reason kung bakit hindi siya makalaya. Kayo yung reason kung bakit siya nakakulong dahil kayo yung sumuporta sa maling ginagawa niya na puro EGK nung panahon niya. Tapos, nung nakulong siya, kayo rin yung gumagawa ng reason kung bakit hindi siya makalaya. Kabilang kayo sa mga reasons kung bakit hindi na-aprobahan ang interim release ni Duterte. At hanggang ngayon, hindi pa rin kayo nadadala. Puro pa rin kayo pang-intriga. Hindi lamang si Miko Poge ang gumagawa niyan, ha. Marami sila. Marami sila na talaga namang binabanatan. Pinupuntahan pa yung platform ng mga ICC judges. Pero, ano bang napala nyo sa mga ginagawa nyo? Yang awayan nyo? Yung paggawa nyo ng iskandalo dyan sa malapit mismo sa ICC, yung pag-aaway nyo dyan, yung paninira nyo, pang-intriga nyo sa mga ICC judges, yung pangutya nyo pati dito sa admin ni PBBM, yung pagbibintang nyo sa ICC na kinidnap si Duterte, anong napala nyo? Nakatulong ba yan sa inyo? Di ba hindi? Di ba lalo lumala ang sitwasyon ni Duterte? At yan yung hindi nyo nakikita. Sa bagay, wala namang pamimpake dyan eh.
Siguro nga dapat suportahan pa namin kayo sa ginagawa niyo yan dahil sa totoo lang kayo naman yung nagsasuffer at nasasaktan eh. Sa bagay, no, mga kababayan, wala naman talaga tayo dapat pakialam dyan eh. Dahil sa totoo lang, sila naman talaga yung na minamalas at naging miserable, no? Pero siguro gusto ko lamang po sa inyo ipakita na ganyan po ang style ng mga DDS. Intriga, paninira, panlalait, pang-insulto, pangutya. Kapag sila po sukol na at wala na silang magawa, ganun na lamang po, no? Ganun ang ginagawa nila kay Senator Trillanes eh. Dahil hindi nila maipakulong, masampahan ng kaso kasi wala naman po silang may isasampang kaso dun sa mama. Kaya ang ginagawa nila kung ano-anong salita ang ginagamit nila para insultuhin si Senator Trillanes. Hanggang ganun lamang ang kaya nila. Hanggang doon lang sila, mga kababayan. Pero hindi nila kayang labanan sa korte or sa legalidad. Ganun po, kamiserable at kadesperado na ang mga DDS. Idadami niyo pa si Attorney Conti at si Congressman De Lima. Ano naman paki nila, no? Kung sakali man na totoo yung sinasabi nyo na na-freeze yung mga bank account ng mga ICC judges na pinreeze nila Putin o nila Trump, yan ay hindi dahil, uulitin ko, hindi dahil nakulong si Duterte. Dahil may ibang reason dyan. Siguro dahil meron ding atraso itong mga nag-freeze ng bank account nila sa ICC na hindi nila nagugustuhan dahil meron din silang ginawang mali. Hindi naman po kasi ako knowledgeable dun mga kababayan, pero I'm sure hindi dahil yan sa pagkakakulong ni Duterte. At anong kinalaman ni Congressman De Lima at ni Attorney Conti dyan? Bakit kailangan nilang tumulong? Bakit yung sila pinagtatawanan kung hindi sila magsalita or tumulong? Wala silang magagawa dyan and hindi naman po sila kasali dyan. Kayo, ang ginagawa nyo lang, nagtatawa-tawa kayo, tuwan-tawa kayo, as if naman na may napala kayo doon. Kahit anong kamalasan na mangyari sa ICC or sa mga ICC judge, wala kayong mapapala mga DDS, hindi makakalaya si Duterte. At yun ang katotohanan. Kaya hanggang ganyan lang kayo. Hindi naman nag-work in your favor yung mga pinagagawa nyo Lalo lang lumalala ang sitwasyon nyo at wala na kaming pakialam doon. Gusto ko lamang ipaalam sa mga tao na ganyan ang estilo nyo. Ganyan ang pamamaraan nyo. At wag na wag nyong idadamay sila Congressman De Lima, sila Attorney Conti. Dahil kahit ano pang pangutyan nyo sa kanila, pang-aasar, at sa mga ICC judges, wala kayong makukuhang pabor sa inyo, wala kayong mapapala. In short, nga pa rin kayo up to now. Tignan nyo, si Bato pang susunod, tapos may susunod pa, and then yung mga senador nyo na maka-Duterte, makukulong dahil sa flood control kickbacks na nakuha nila, and then magkakaroon pa ng impeachment trial. So lahat ng nangyayaring negatibo at kamalasan sa kampo nyo ay sunod-sunod, pero hindi pa rin kayo nagbabago. Mataas pa rin ang tingin nyo sa sarili nyo, egotistical pa rin kayo, ma-pride, at tingin nyo sa sarili nyo ay yung tama. Kahit kitang-kita na, sunod-sunod na yung mga pagkakamali nyo na mismong nagpapahamak sa inyo. But then again, at the end of the day, wala kaming pakialam sa inyo. Yun lamang mga kababayan, gusto ko lamang pong mag-share ng awareness dito, mag-raise ng awareness na dapat, hindi po natin sinusuportahan ng ganyang estilo dahil hindi po yung makakatulong sa Pilipinas at sa mga Pilipino. Hayaan natin sila. Pabayaan natin silang mag-commit ng pagkakamali. Sila naman po yung nasasaktan. Yun lamang mga kababayan. Salamat po sa panonood.